Once na ikaw ang inapakan ng authority, kukontrolin ka na niya. Okay? So dapat ikaw yung nakatayo doon sa authority. So hindi yung authority yung mag-control sa iyo. So dapat control tayo na. So ngayon, ang gagawin natin, so meron tayo doon sa dapat nabasa niyo na ba? Binabasa niyo ba yung lesson natin? Kasi hindi naman talaga natin to tinatakin dito. Meron lang mga mahalagang bagay o lesson na dapat natin bigyan ng diin, no? Ng bigyan pansin. So tulad nung ito, meron tayong tatlong bagay na dapat napagtutuunan ng pansin. Ito yung sabi rito fundamental. So pag sinabi natin fundamental, ito yung mga bagay na unang kailangan. Yan. So pag sinabi natin fundamental, ito yung unang pangangailangan natin. No? So una, sabi diyan, nurture your faith daily. Yan. Sabi mo nga, nurture your faith. Ano ibig sabihin ng nurture? Pag sinabi natin nurture, ano ibig sabihin ng nurture sa Tagalog? Or sa sarili mong description, pag sinabi natin nurture your faith daily. Ibig sabihin, palakasin, pagyabungin, di ba? Ibig sabihin, increasing, hindi siya decreasing. Pag sinabi natin nurture, pinalalakas mo yan, pinagaganda mo, inaayos mo. Yun yun ha, in a positive way tayo. So, pangalawa, sabi dito, involve your family. Tama ba? Ay, di, balance muna pala, balance. Ayan, balance. Ang sabi diyan, balance. Ayan, be a balanced person. Pag sinabi nating balanced person, as a leader, dapat balanse ang lahat. Sabi nga ni Mike Enriquez, walang kinikilingan, di ba? Walang pinoproteksyonan, di ba? Parang gano'n. Ibig sabihin, kapag leader ka, dapat ang tingin mo sa lahat is pantay. Pangalawa, yung lifestyle mo dapat balanse. Hindi naman sinabi ng Lord na huwag kang magsaya. Hindi sinabi ng Lord na huwag kang mamasyal, huwag kang makipagkaibigan, huwag kang makipag-usap. Hindi sinabi yun. Ang sinabi ng Lord is dapat maging balanse ka. Financial, sa school, sa trabaho, sa pakikipagkapwa mo, dapat balanse yun. Kung ano yung daily living mo, yung spiritual aspect ng buhay mo, dapat balanse siya. Yun ang inaano dyan, yun ang tinutukoy dyan. So mamaya may activity tayo, kaya binibilisan ko lang. So pangatlo, involve your family. So ito yung isa sa pinakamabigat bilang isang leader, bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga nung nakaraan, kung ikaw yung unang-unang naging Kristiyano sa pamilya mo, nasa sayo yung bigat. Diba? Nasa sayo yung bigat. Kasi ako yung unang naging Kristiyano, nasa akin yung bigat. No, marami kong nakaaway, marami kong nakasagutan sa pamilya ko. So kailangan i-involve mo daw yung family mo. Hindi naman kailangan ilagdalin mo agad sa church kung ikaw yung una at hindi pa sila Kristiyano, hindi kailangan dalhin mo agad. So ibig sabihin ng i-involve? Dapat ikaw mismo nakikita nila na iba ka nang nilalang. Kung dati hindi ka nananalangin bago kayo kumain, so isama mo sila doon. So kung halimbawa manalangin muna tayo, in-involve mo sila. Hindi ibig sabihin dalhin mo agad sila sa church, dalhin mo sa cell group, gano'n sa mga activity ng church, hindi agad yan sasama kung ikaw ang unang-unang naging Kristiyano. I-involve mo sila sa mga bagay na common, yung karaniwang ginagawa lang, yan tulad niyan. Manalangin ka sa pagkain, dati hindi mo naman ginagawa, dati ikaw lang magsusunod manalangin. Ngayon, awatin mo, manalangin muna tayo, in-involve mo sila. Okay? So, kailangan masanay sila doon. Ganun yung pagiging natin. So, ngayon, bakit ko kayo ikot? So, magkakaroon tayo ng activity. So, sabi dito sa ginawa kong meron akong ibibigay sa inyo. Sabi, di ba, nurture. So, ayusin, ihanda, talingain, ano pa ba? Basta lahat ng increasing, na
pagsasaayos. So meron ako ibibigay. Ay, ito na lang. So ito yung singsing. Yan. So, ipapasa natin to sa bawat isa. Okay? Isipin natin, ito yung seed. Ito yung seed. Pag nasa sa'yo yung seed, ito yung faith mo. Okay? So, anong gagawin? Simple lang. Sabi dito, pag nasa iyo yung seed, sumigaw ka ng isang bagay na pag ginagawa mo, nararamdaman mong nag-grow ka sa Lord. So, meron kang isang bagay na ginagawa. Halimbawa, ipinasa sa'yo. O, halimbawa, ano yung ginagawa mo? Prayer every day. Sigaw mo yan. So, ibig sabihin, doon ka nakakaranas na every time na ginagawa mo yung bagay na yon, pakiramdam mo parang nag-grow ka. Okay? Attending church, di ba? Ganun, cell group. So pag nandoon ka, nagpakiramdam mo, nabuboost yung spirit mo, nag-grow ka. So yun ang gagawin natin. Huwag natin siyang sabihin lang na prayer, hindi ganun. Sigaw. Sabi nga, di ba? Sigaw. So pag nasa iyo, ipinasa sa iyo, pag abot sa iyo, sigaw. Okay? So yun lang po ang gagawin natin. So bakit kailangan isigaw? Kasi ang faith, hindi dapat secret. Sabi ko nga sa mga nakakausap ko, dapat, lalo na sa mga anak ko, dapat ikaw ang magpakilala. Hindi dapat sila yung kikilala sa iyo. Ipakilala mo agad kung sino ka at ano yung faith mo. Kung halimbawa ang faith mo is ganito, dapat makita nila yon sa iyo. 'Di ba? Halimbawa, katulad niya kay Johanna, lagi kong sinasabi, pag pinagsayaw ka, kaladaan niya, pag pinagsayaw kayo ng ganito, agad sa faith mo, tumanggi ka. Diba? Parang gano'n. So, dapat, kailangan alam nila kung sino ka. Diba? Pag sinabing, ayokong uminom, pangatawanan mo. Parang gano'n. So, kailangan makilala ka gano'n. So, dapat ang faith, isinisigaw. Hindi dapat isinisikreto. So, kapag nurture mo yung faith mo, dapat naririnig at nakikita dapat ng iba para ma-inspire sila. Hindi yung ako, pag nalaman Kristiyano, ay, Kristiyano ka pala? Ganun ang mangyayari, di ba? Dapat, ay, Kristiyano yan, kaya ganyan. Okay? So, dapat makita sa atin yung bilang isang leader. Okay po? So, ipapasa mo to. Tapos, yung mga hindi pa mag-isip na, anong gawain nyo na nabuboost ka kapag every time na ginagawa mo yun, pakiramdam mo, nag-grow ka. Okay? Nag-grow ang spirito mo. Spiritual activity. Okay pa? Sige, unahin na natin ikaw na muna. So, ayan. Tasa mo rin to, para malakas. Sobrang lakas. Siyempre, sigaw eh. O, wag na. Sigaw pala. Sige. Go! Kahit yung ilang ko ito ba? Kung sino gusto mo, pero lahat naman kayo iikot yan, pero ibig sabihin ko bahala kung kanino mo siya papasa. Pag nasa sa'yo yung seed, yung sing-sing na yan, ang ganda pa naman ng nakasulat yan. Tingnan mo. O, Jesus yan. Okay? So, ano yung ginagawa mo? Para pili mo nag-grow ka pag yun ang ginagawa mo. Go! Binabasa ko yung Bible ng isang book, isang araw. Basa. Kasama na ako. Wala ko sa tumagnap. Worship. Open mo na. Tanggapin. Worship time. Devotion! Yes. Galit. By sharing God's truth. By involving ministry. Nagbabasa ng Bible. Doon ba? Ginawang Bible. Sharing gospel. Yan. So yan yung mga bagay na hindi ako ang nagsabi niyan, hindi ako ang nag-utos niyan sa inyo. Kayo ang nagsabi niyan. So ibig sabihin, kayo ang nakakakilala, kayo ang nakakaalam kung ano yung mga gawain na nagbuboost sa inyo, yung espiritu niyo. So ibig sabihin, kung yun ang lagi yung masaya kayo doon, dapat consistent. Consistent nyo dapat na ginagawa. Okay po? Pangalawa, ano na tayo? Balance. Sige, tayo tayong lahat. Harap tayo dito. Yan. Tayo naman. Siyempre, balance. Tignan natin, di ba? O, harap dito, harap. Tanggalin mo na yung bed. Yan. Ano pa rin, nakadikit-dikit pa rin siya.
magdikit-dikit pa rin kayo, pero nakaharap dito. Balance. Yan. So, ang gagawin natin ganito. So, magiging ano tayo, habang nakatayo kayo, i-recite natin yung isang verse, yung 1 Timothy 4:12. Pero, ang gagawin natin, isang paa. Okay? Isang paa lang. Yan. Isang paa, tapos, isang paa yan isang paa, tapos nakaano yan, nakatingkayad yan. Kasi pag ganyan, nakatingkayad. Yan, tingkayad. Yan. Pero isang paa lang. Okay? Yan ang gagawin natin. Ngayon, mamaya na, tsaka nyo na gawin yan. So, walang bababa hanggat hindi natataas. Pag sinabi kong go, tataas. Pag sinabi kong go, babasahin. So, habang binabasa nyo yun, walang bababa. Okay? Walang bababa. Walang bababa. Tingnan natin, balance. Okay? Oh, grabe naman, 10 minutes na lang ako. Ay bumaba na. Grabe talaga to. Sige. Sige, ready? Focus. Ready? Go. Taas ang paa, nakatingkayad. Yan. Tingkayad. Yan. Ready? Huwag ka dyan. Dito ka. Yan. Nakaganyan, no? Balance nga lang. Babalance mo nga. Huwag mo. Babalance mo. Okay? Ready? Go. Yan. Ready? Go. Huwag mong hayaang hamakin ka ng inuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, Maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Okay, ulitin natin. Okay, ngayon ganito na magagawin natin. Nakatingkayad, nakataas ang paa, nakahawak sa katabi. Ready ready. Nakahawak, isang kamay lang. Nakahawak. Ready? Tapos babasahin. Ready? Go. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yan. Okay, sige. Muna tayo. Ngayon. Ano ngayon ang pagkakaiba ng dalawa? Yung una, yung nag-balance kayo ng kayo lang at yung pangalawang nakakapit kayo. Sige, ano yung pagkakaiba? Ano yung pagkakaiba? Mas stable yung pangalawa. Kahit na gumigewang ka, may tendency na makabawi ka. Tama? Unlike doon sa nauna, pag wala kang kinakapitan, sigurado, tumba ka. Tama? So, anong purpose niyan? Bakit natin ginawa yan? Sabi dito, kadalasan, kapag leader tayo or hindi tayo leader, meron tayong hiya na lumapit doon sa mga leader natin. Sino yung mga leader natin? Yan, sila pastor, sila kung sino may hawak sa inyo. Yun yung kadalasan. Kahit na madalas, parang, ayoko na, nangihina na ako, wala na ako sa hulog. Ayaw ko pa rin lumapit. Ang sinasabi natin dyan, kailangan mo nang kasama. So, bilang isang leader, hindi porket ikaw ang leader, ikaw ang masusunod. Pwede kang kumapit sa member mo. Diba? Hindi mo pwedeng ikaw lang, hindi mo pwedeng solohin lang yun. Kailangan mo nang kasama. So, kapag pakiramdam mo, hindi mo na kaya, di kumapit ka sa member mo. Diba? So, ganun yan. So, hindi ibig sabihin, ikaw lang mag-isang kikilos. So, kailangan mo na kasama. Pangalawa, kailangan mong kumapit sa salita ng Diyos. Kasi nga, a leader controlled by the Holy Spirit. So, dapat doon lang tayo. Hindi tayo liliko. Okay? So, hindi mo kayang maging balance sa sarili kung sa diskarte mo lang. Dapat kasama mo ang Holy Spirit. Pangatlo, yung involve. Diba? Involve your family. So, ang gagawin naman natin ganito. So, ikot kayo. Sige, pasok ka dyan. Sa grupo nyo, ito gagawin. Makinig lang. Sa loob ng isang 60 seconds, isang minuto, di ba? Isang minuto, mag-share kayo, sino sa pamilya nyo, dito maging honest tayo sino sa pamilya nyo, yung feeling nyo, kailangan ng extra touch ni Lord ngayon. Okay po? So, isang pangalan lang per person.
Okay? So pag sinabi kong go, Family lang. family. Family, ibig sabihin, pag sinabi kasi family, merong family, kabilang second family, third family. Sa tingin mo na, ano tawag ito, yung person na yun is kailangan ng touch ng Lord. Okay? So one person, each lang. Isang pangalan, isang person. Ready? So sabay-sabay natin sasabihin yan. Sigaw natin kung sino yan. So kailangan, ibig sabihin, kung sino yung sasabihin ninyo, siya yung taong unang-unang pumasok sa isip mo na gusto mong i-involve. Okay? Pag itong taong to na-involve ko, na isama ko, hindi na ako mahihirapan. Kasi ganun yun di ba? Pag ito, nasama ko to, na-involve ko to sa Lord o naisama ko sa Lord, hindi na ako mahihirapan. Tuloy-tuloy na to. Okay? Magkakaroon ako ng katulong. Okay? Ready? In 5, 4, 3, 2, 1, go! Walang sumigaw? Ulitin natin. Bibigyan ko kayo ng time para mag-isip. Mga siguro mga 1 seconds. Sige. Sige, ready? Isip mo na. Yung unang-unang taong pumasok sa isip, ibig sabihin yan yung taong sinasabi sa'yo ng Lord. Ready? Okay na? Ready? In 5, 4, 3, 2, 1, go! O ba't yung iba parang ito din pa rin magsalita. Mayroon boses. Okay. Basagin ang activity natin is between you and the Lord lang. Okay? So, hindi ko yan pakikialaman. Conviction nyo yan. Okay po? So, ang sinasabi lang natin dito, kailangan natin i-involve. So, kung sino yung unang-unang tao pumasok sa isip mo, sila yung mga taong dapat mong unahin. Okay po? Now, itaas natin yung isa kamay. Yung parang nagbubuhat. Yan, yung parang nagbubuhat. Yan. Yan, parang nagbubuhat. So, ito yung forma, ganito yung forma ng nagbubuhat, di ba? Baling! Baling! So, yung forma ng nagbubuhat, ganyan. Ito, ganito yung forma ng nagbubuhat. So, dapat ganito yung karakter ng isang leader. Marunong ka magbuhat. Di ba? Ngayon, kapag ang leader, siyempre nararamdaman ng mga member yan o kung sino man yung mga taong inahawakan natin. Naalala ko bigla yung panahon ni Moses, yung natatalo sila, di ba tinataas yung kamay ni Moses, ginaganyan. Kapag tinataas yung kamay, nananalo sila. Kapag binababa yung kamay, natatalo sila. So ibig sabihin, as a leader, kailangan lagi nakataas ang kamay natin. Kasi nga, tayo nagbubuhat. Pero may time na tayo rin napapagod. So sabi nga natin, kukuha tayo, kahit paano, kukuha tayo ng lakas sa kasama natin. And then, sa Lord. So kailangan din natin tulungan yung leader natin. Okay po? So yan dapat yan. Now, bading, paano ba ganun? Okay po? Sabi dito, the Holy Spirit starts at home. Yung kung control ka ng Spirit, ng Holy Spirit, makikita yan sa kung paano mo tratuhin ang kapatid mo, paano mo tratuhin ang magulang mo, paano mo tratuhin yung mga kasama mo sa bahay. Kapag filled ka ng Holy Spirit, kapag controlled ka ng Holy Spirit, hindi mo namamalaya na i-involve mo sila na hindi mo sinasadya. Kasi nga controlled ka eh. Hindi ikaw ang, gawin ko kaya ito sa magulang ko, gawin ko kaya ito. Pero wala ka namang ginagawa, pero kahit hindi mo namamalaya na isasama mo sila. Kasi nga, yung Holy Spirit ang nagko-control sa'yo. Okay ba? Ganyan. So uli, sabi dito ako magtatapos. Doon sa part 1 na ginawa natin, sabi nung pinasa natin yung imaginary seed, bakit tayo sumigaw? Sabi ko nga kanina, yun yung unang-unang taong gustong i-involve ng Lord. Okay po? Yung statue challenge naman, ano yung naramdaman nyo? Tinanong na rin kanina,
Ano yung naramdaman nyo nung pinayagan ko kayong humawak sa balikat ng katabi nyo? Siyempre, nagkaroon kayo ng lakas, di ba? Nagkaroon kayo ng katuwang. So, yun yan. Yung pangatlo, yung involvement. Yan. So, ito yung pinakamabigat talaga eh. Yung involvement, yung kailangan mo na silang isama. Lalo na pag ikaw na lang mag-isa, ikaw pa lang mag-isang Kristiyano. Napakabigat. Di ba natatandaan ko, papa ko noon, nakaaway ko pa eh. Di ba? Kasi gusto ko silang i-involve. So magkakaroon tayo ng mga bagay na patunggali sa bagay na yun. Kasi ang unang-unang inaatake ng demonyo ay ang pamilya. Kaya siya nasa dulo, di ba sa una, nurture, kailangan palakasin mo yung espiritu mo, then ibalansin mo para hindi ka mapuna, para hindi ka silipan ng butas, and then yung pangatlo, tsaka mo sila i-involve para hindi ka nila pansinin. Bakit ikaw ganito? Bakit ikaw ganyan? Even yung mga member natin, ikaw ganito, bakit ikaw ganyan? Tapos sasabihin mo. Tama? So dapat yung tatlong yun yung pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan bilang isang leader at bilang isang Christian. Yun lang po. Maraming salamat.